Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Nagpapasalamat din tayo sa Diyos dahil kaninang umaga, siguro mga 9 or before 9 a.m., tayo ay natapos na rin sa ating first dose vaccine. Nakasama po natin ang mga E4, yung mga empleyado at mga senior citizen. Nagpapasalamat naman ako na pinakinggan ng Diyos ang ating panalangin na sana maging successful yung vaccination. Ang naramdaman ko lang, wala akong naramdaman na side effect. Ang naramdaman ko lang is masarap matulog, kaya ako natulog kanina. At sa ngayon, sa awa ng Panginoon, yung sinasabi nila na may nahilo, may ganito, wala naman. Karamihan naman kami doon na umabot ng 100 plus or less than 200 kanina, pero parating pa lang yung mga iba. Wala naman akong nakita, kami ay pumapasok sa observation, wala naman tayong nakitang side effect. Meron lang akong ano tawag dyan, nakasunod yung sinundan ko na senior citizen, nung kinunan daw ng dugo is 120 naman. Kaya lang nung na-inject na siya at pumunta sa observation room, naging 180. At tinanong ko siya, wala ba kayong nararamdaman tayo? Ang sabi naman niya is, wala daw naman. Nervyos lang daw. Kung bakit daw, na every injection, pag ini-injectan siya, naninervyos. Kaya sigurado ka, hindi nagnam ang kamay mo, hindi sumakit ang liig mo, hindi sumakit ang ulo mo. Wala naman. Itong puso ko lang ang medyo nararamdaman ko, naninervyos ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, minsan, ang nervyos ay konektado sa ating paniniwala yan. Konektado yan sa ating isip. Magpasalamat ka, huwag mong isipin na may side effect. Kasi kung may side effect kanina pa, may nangyari sa iyo. Tignan mo naman. Ang isipin mo, magpasalamat ka, at least na-injikan ka na, na-vaccine ka na, may protection ka na. Yan ang dapat isipin mo. Dapat masaya ka, hindi yung nininervyos ka. Kaya alam mo yung nervyos minsan, konektado yan sa isip. Baguhin mo yung isip mo, maging positive ka, isipin mo, magpapasalamat ka dahil vaccinated ka na. Matapos naming mag-usap, siguro mga 30 seconds, sabi niya ulit doon sa nurse, nagbabantay doon sa observation facilities or observation area, pwede bang BP niyo ako ulit? Ay sa awa ng Panginoon bumaba, 160, din naging 140. So tama po, yung pinag-uusapan natin noon, nakaraan, na malaki ang papel ng pag-iisip. Malaki ang papel ng isip natin. Sinasabi ko ito dahil na-experience natin at kanina rin, may mga doctors doon, yung isa kilala, at sabi ko, na-schedule na ako noon, pero sabi naman nyo, June 18. Kaya lang, na-confine ako, nagkamali ako sa dineclare ko na confinement ko, na March 19, pero March 14 ang nasabi ko sa inyo. At sabi naman yung isa, kasi ang mahalaga, mula doon sa naging negative kayo. So, that was April 19 siguro, naging negative ako. Kasi 16 days ko sa hospital,
Pagkatapos, nung nakita nila na okay na ako, ah, pinag-home quarantine ako sa bahay. At na-swab test ako noon, tapos April 19, negative na. Pero ang sabi nila from negative, kailangan 90 days. So kanina, nagdi-discuss yung mga doctors doon kung, oh, kasi kung from negative, halimbawa April 19, excuse me, kung April 19, ay parang kwentahin, ay parang wala pa yatang 90 days. Pero sabi naman yung isang doktor, pinaka-chief nila, pwede na, kasi malakas naman siya. At saka hindi naman siya nag-severe. Sabi ko, hindi severe ang case ko, na unconscious. Pero tinanong doon sa sekretary ko kung sa ICU ako, na kung linalagyan ng tubo, kung ano-ano dyan. Ang sabi naman niya, sa private room, na linagyan ako ng oxygen at iba-ibang monitoring. Sabi naman yung doktor kanina, hindi okay na yan kasi sa tingin ko malakas naman siya. Hindi naman siya sa ICU. I mean, pag na-ICU ka ng 16 days, ibig sabihin, may iba akong sakit. Pero kung sa private room lang, oxygen, ibang monitoring, ibig sabihin, wala akong ibang sakit. Karamihan kasi, pag complicated yung COVID at saka ibang sakit, dinala sa ICU, mahina talaga ang pangangatawan. So, kanina, pumasa naman tayo at sa awa naman ng Panginoon, is wala naman tayong naramdaman na side effect. Kaya ginawa natin ang video ulit ngayon. So, yun nga yung nakatabi ko kanina. At hindi lang siya, may iba pa doon na tumaas ang dugo at sabi ko, huwag kayong mag-nervyos. Kasi ang nervyos, connected yan sa isip. Ganun pa man, pag nag-nervyos kayo kasi, yung beating ng iyong puso, magiging mabilis. Kung mabilis ang beating ng iyong puso, lalapot ang dugo. At minsan, doon nagkakaroon ng siyempre yung dugo, ano ba yan, yung minsan parang ang tawag natin dyan, imbis na maganda yung daloy, para bang nagkumpol-kumpol yung dugo, parang ganon. Hindi ko lang ma-explain sa Tagalog. Pero ang importante sa inyo, kailangan palakasin ang isip. At sa awa ng Panginoon, bumaba naman ang kanilang kaya doon sa observation room, dahil yung mga nagbabantay doon ng mga nurses, kumukuha ng BP, hindi naaasikaso gaano yung ibang nabakunahan doon. Kaya tayo po ang nagbigay ng mga advice sa kanila. At sa awa ng Panginoon, laking pasalamat nila. Kaya sabi ko, ang nervyos, ay takot, minsan connected sa ating isip. Kaya kung ano yung iniisip mo, yun talagang mangyari sa iyo. Kaya huwag kayong manervyos, magpasalamat kayo. Huwag kayong maniwala sa mga videos na yan na naririnig ninyo na maraming namamatay dahil na vaccine. Kasi karamihan kasi yung iba doon na senior citizen, pinilit lang. Sa totoo lang, pati nga dito marami tayong kilala na ayaw nila, takot sila dahil nga sa napapanood nila sa television. Kasi ito namang mga kontrabida ng mga ito kasi naghahanap sila ng mga merong side effect, merong namatay, merong na high blood, may inatake, para pangontra nila sa vaccine. Dahil nga, ang paniniwala nila, ang vaccine daw ay 666. Yung mga videos na yan, sinasabi, lalaban tayo sa gobyerno, sabihin natin ang gobyerno na
wag ituloy yung vaccine. Kasi ang nagsasabi ng mga ito, wala naman silang kaalam-alam sa medical kasi. I mean ah, ito yung mga grupo minsan na hindi rin naniniwala sa gamot. Pero kapag sila ay grabe, iinom din sila ng vitamins. Pareho din yan, gamot din yan. Kaya wag po kayong maniwala kasi sa mga videos na yan. Hindi totoo na 666 ang vaccine na ito. Dahil sa Biblia, sa panahon ng Great Tribulation, doon yung pagtatatak, doon lalabas kasi yung beast. At doon tatatakan ang mga tao ng 666. Totoong tatak yun sa kamay at sa noo. Hindi yung ang pagtatatak na isinasabi ng Biblia, hindi yung sekreto, kundi talagang visible na ang lahat ng tao kailangan i-require nila na magpatatak. At kung ayaw nilang magpatatak, papatayin sila. Pero totoong tatak yun, hindi yung pasekreto na ilagay mo sa vaccine, tapos ang tatak mo 666, imposible yun. Palibhasa ang mga nagsasabing ganito na mali ang kanilang doktrina, na naniniwala pa rin sila na ang Diyos nangungusap sa kanila ng direkta. Ay anong silbi ng Biblia kung ganon? Kaya nga previously pinag-usapan natin na ang Diyos ay hindi nakikiusap sa tao directly. Hindi naman lahat ng tao kinakausap ng Diyos noon. Ang kinakausap ng Diyos noon, mga prophets, mga God's servant, mga leaders ng Israel, ang kinakausap. At napilitan din na nakiusap ang Diyos na directly kay Joseph nung si Maria ay nabuntis, pinagbubuntis si Kristo para hindi siya maghinala. Pero hindi siya nakiusap na direct, kundi anghel ang ginamit. Kaya kahit noon, in the Old Testament, sa pamamagitan ng angel at dreams. Kaya lang binago ng Panginoon ito dahil matalino rin ang diablo, ginagaya. Akala mo, anghel ng Diyos yung nakiusap sa iyo, anghel pala ng demonyo. At akala mo, may nagbubulong sa iyo, naririnig mo, akala mo Diyos, Espiritu ng Diyos, Espiritu pala ng diablo. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos ngayon, record, pinaisulat ang kanyang salita sa mga authors, mga apostol, kagaya ni David, King Solomon, Daniel, Moises. Kaya pinaisulat ng Diyos ang kanyang salita sa mga authors na ito, kagaya ni Apostle Paul, at ang last na author si John the Beloved. Kaya pinaisulat sa kanila kung ano talaga ang gusto at ayaw ng Diyos. Para nandyan na yung Biblia, at doon natin makita kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya ang Biblia ay nandyan siya para makita natin yung totoo at hindi. Kaya hindi na uso ngayon yung makiusap ang Diyos sa iyo diretso. Yun ang nangyayari sa mga group na ito. Na sabi ng isang pastor sa Amerika, God spoke to me last night. That vaccine is 666. Marami namang naniwala kasi. Pero alam nyo, ang Diyos ay hindi siya magsalita directly sa mga preachers na ito. Nalabag naman sa programa ng gobyerno. Itong ginagawa natin, halimbawa itong face mask, distancing, at saka face shield, ito ay hindi pang relihiyon. Ito ay pang medical. Na ibig sabihin, dahil sa wala pang gamot gaano sa virus na ito, yun lang ang panglaban natin. Kasi kung bakit kailangan ka mag-face shield, mag-face mask, paulit-ulit nga ito minsan, nakakasawa na rin, pinag-uusapan, pero dapat hindi tayo magsawa dahil hanggang ngayon, nandyan pa yung virus at hanggang ngayon marami pang pasaway at hanggang ngayon maraming namamatay dahil nga sa maling napakinggan. Kaya
ang purpose ng face shield, face mask, or distancing, paulit-ulit nating sinasabi dito, unang-una, para hindi ka mahawa. Pangalawa, maaring malakas ang immune system mo, maaring malakas ang pangangatawan mo, virus carrier ka pala. Ngayon, kapag ikaw ay may virus, within 15 days at malakas ang pangangatawan mo, mawawala yung virus sa'yo, mamamatay din yan dahil lalabanan ng immune system mo, mamamatay sila. Pero habang ikaw ay merong virus carrier, within 15 days, hindi nga natin alam hanggat hindi ka na swab test. Dahil hindi naman lahat ng tao ay mapilit natin mag-swab test. Halimbawa, andyan ka, malusog. Hindi mo alam, virus carrier ka pala, nahawa ka pala sa iba. Pero dahil malakas ang immune system mo, within 15 days, lalabanan ng immune system mo. Pero within 15 days, na meron kang nahawa, halimbawa, tumikit ka sa isang tao na mas mahina ang immune system. Imbes na mamatay na sa'yo yung virus, lilipat sa mga taong mahina ang pangangatawan, lilipat sa mga taong mahina ang immune system. Kung ganon, ang mangyari, hindi mamamatay ang mga virus na ito, COVID na ito, tuloy-tuloy silang mabuhay hanggat merong tao na kaya nilang ipenetrate o kaya nilang saktan, i-damage. Mabubuhay sila. Pero kung ang virus ay napunta sa tao na malakas ang pangangatawan, within 15 days, dahil lalabanan ng immune system mo yan, mamamatay sila. Kaya nga kahit wala kang sakit o kaya malusog ka, ang ingatan natin para hindi mahawa, hindi lilipat yung virus sa mahihina ang immune system. Naunawaan ba natin lahat? Kaya yun ang purpose kung bakit may distancing, may face mask. Ang turong ito ay galing sa medical aspect. Hindi po ito pang relihiyon. Ngayon, ang mga relihiyon na ito na nalinlang sa maling espiritu ay dapat wala namang dahilan na kontrahin natin ang face mask. Kontrahin natin yung distancing. Anong dahilan na kontrahin natin? Bakit ilang beses nating sinabi, masama ba yung pinapagawa ng gobyerno? Pag mag-face mask ka ba, katumbas yung nagnakaw ka? Katumbas ba yan ng kasalanan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Katumbas ba yan ng kasalanan ng pagnanakaw? Hindi naman Kaya nga previously pinag-usapan natin na pag sumuway ka sa gobyerno, sumusuway ka rin sa Diyos. Very clear naman sa Romans 13 verses 1 to 7. Hindi ba napag-aralan natin? Paki-review nga, paki-plus nga. Romans chapter 1 verse 7. Romans chapter 13, I should say. Romans chapter 13. Okay, yung Tagalog na lang para sigurado. Verse 1 sa Tagalog. Wala ba dyan? Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Yung powers na sinasabi dyan, hindi yung the power of God. Tumutukoy yan sa authorities. Tumutukoy yan sa gobyerno na meron silang kapangyarihan na gumawa ng batas. Meron silang kapangyarihan na i-impose ang batas. O, tingnan nga natin, verse 2. Ang bawat kaluluwa, okay, sa Tagalog na lang. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. O, tignan ninyo. Kaya kayo kasing nagsasabi na ang vaccine ay 666. Tigilan na ninyo yan. Wala kayong ebidensya dyan. Baka panaginip lang ninyo yan. Baka demonyo ang nagbigay ng panaginip sa inyo. Ay baka naman ang nangusap sa inyo ay hindi espiritu ng Diyos.
Ang nakakalungkot ngayon, pati Baptist pastors, meron pang nahawa sa turong ito. Bakit? Tuturuan ka ba ng anghel ng Diyos? Tuturuan ka ba ng Espiritu ng Diyos na sumuhay sa gobyerno? Inuulit ko, yung paggamit ng face mask, distancing, hindi po ito masama. Kaya nakakalungkot na isang church, hindi sila nagpe-face mask sa kanilang worship. Kaya itong kapatid ko, nahawa, namatay. At hinto natin yung sisi natin sa gobyerno. Hindi naman malalaman ang positive na yan kung walang swab test. Magpapasalamat nga tayo, may swab test. At malalaman kung positive ka o hindi. Kasi, yun nga, kung mataas ang immune system mo, kaya ng immune system mo, kahit nahawa ka, mamamatay din yan. Pero yung mahihina, na siyempre akala nila wala silang sakit, ay nahawa sila, within 7 days, mamamatay ka kung mahina ang immune system mo. Yung iba, nakakarating ng 15 days na hindi naasikaso, namamatay. Tingnan ninyo yung kapatid ko, dinala sa hospital Monday, Wednesday namatay. Kaya kung dahil sa organ ang problema, kidney, liver, gallbladder, ng mga pumutok, hindi naman ganun kadali. At ang virus na ito, tinitrigger niya ang BP natin. Tataas ang BP mo. At yun yung paraan na ma-high blood ka rin. Pero hindi naman ganun kadali ang kamatayan pag nahawa agad o no. Hindi naman ganun kadali ang kamatayan kung naagapan agad. So, I hope you understand what I mean. Ngayon, itong face mask, maraming nagsasabi na gusto daw ng gobyerno na masuffocate ang lungs ng tao para daw mamamatay ang tao. Sa akin lang, kabubuhan ito eh. Ilang beses nating sinasabi rito na huwag tayong maniniwala sa mga fake news, huwag tayong maniniwala sa mga wrong belief na ilinalagay sa video. Hindi lahat ng videos na galing sa social media, internet ay totoo. Kagaya ngayon, yung mga iba hindi naniniwala sa vaccine. Naghahanap sila ng namatay dahil sa vaccine para meron silang ebidensya. Pero nakita naman natin, ayon sa mga medical expert, na meron silang talagang sakit. Like, siyempre, yung isang deacons ng Bandgad Abra, tinanong sa atin kung bakit kasi hindi siya makaihi. Sa pag-uusap, interview, sabi ko, ay baka naman may problema siya sa kidney. Sabi sa akin, sabi ng anak, 20 years ago, isa lang ang kidney ng aming father. Isa lang ang kanyang kidney dahil apektado yung kidney niya noon. Ay siyempre, buti pa nga. Yung isa ang kidney, halos hindi ka aabot ng 10 years. Nakaabot pa siya ng more than 20 years. Ngayon, bagamat merong kalukuhan sa ibang hospital, na minsan, kahit daw na hindi COVID, i-declare na COVID. Pero nagkataon na itong sinasabi kong namatay, ang kanyang anak ay nurse. Kaya hindi naman COVID talaga ang kinamatay, kundi kidney. Ngayon, dahil nag-collapse ang kanyang kidney, hindi naman siya namatay agad. Hindi kagaya sa COVID na talagang pag pinabayaan mo, wala kang magawa kasi hindi ka makahinga dyan. Kaya yung sinasabi kasi nila na itong Bill Gates na ito, isang satanisa, mayaman, nakipagsabwatan sa mga gobyerno, lalo na sa China, para maisagawa nila ang
programa nila at gusto nilang i-control ang buong mundo, na ang ginawa daw ni Bill Gates na ito, na-control niya ang buong mundo, lahat nag-lockdown, lahat nag-face mask. Hindi po yan, walang ebidensya yan. Yan po ay isang haka-haka lang. Anong kakayahan ni Bill Gates na mag-control sa buong mundo? Ay si President Biden pa nga. O kaya any President of America, hindi pa nila makontrol ang Amerika at buong mundo. Si Bill Gates pa kaya isang businessman lang. Halimbawa, marami rin mga mamayayamon sa buong mundo na businessman. Do you think na hindi sila magagalit kay Bill Gates kung ganyan ang gagawin? Kaya hindi po totoo yan. Wala po tayong ebidensya dyan. Maraming mga medical scientists, mas maraming medical expert sa Amerika, hindi nila sinasabi yan. Ang problema, may mga lumalabas na video na ang nagsasalita doktor, pagkatapos ang lumalabas na sinasabi niya, baliktad na. Talaga naman ganun eh. Kayang-kaya naman ng mga sindikato mag-edit eh. Bakit yung Korea, pag nagsasalita, Tagalog na? Akala mo, totoong Tagalog ang salita. Kaya wag po tayong maniniwala sa gano'n na ang face mask nakasusuffocate sa lungs. Ay totoo naman na nakasuffocate yan kung pati pagtulog mo. Ang sinasabi lang naman kung ikaw ay lalabas. Pero pag nasa bahay ka, wala namang problema. O kaya ikaw ay a-attend ng social gathering. Yan po ang kailangan na iwasan natin para po tayo hindi mahawa. Kaya itong sinasabi rin na ang vaccine ay 666, inuulit ko hindi totoo. Ang 666, ang pagtatak ng 666 ay sa panahon ng Great Tribulation. Sa turo ng Biblia, makinig po kayo sa YouTube channel natin, The Pillar of the Truth. Na-discuss po natin, ituro po natin tungkol sa eschatology. Doon po nyo malalaman kung ano talaga ang mangyayari sa Great Tribulation. Kasama doon yung pagtatatak ng 666. Tatatakan ka sa kamay, tatatakan ka sa noo. Hindi yung pasekreto na sa vaccine. Ano ba yan? Kabubuhan nga talaga yan. Noon na naman, nung gusto nila gobyerno magkaroon ng national ID, ang sabi naman ng mga ito, ay nako, 666 na yan. Anong 666 yung ID? ID lang yon. Yung ID para sa identification mo. Para, alam mo ba sa Pilipinas, I went to US 2013, umuwi ako 2016. Nakita ko yung magandang information sa kanila. Meron silang ID na iano mo na lang, malalaman na nila ang status mo. Ay hindi naman masama kung malaman ng gobyerno kung sino ka, anong status mo, anong trabaho mo. Ang nakalagay lang naman doon yung is number mo, yung insurance mo, yung date of birth mo, anong trabaho mo, saan ka nakatira. Ganyan lang naman yan eh. Kasi sa dami kasi ng ID na fake, kaya nga sinasabi nating fake, ayon sa batas, ano ba ibig sabihin kasi ng fake? Halimbawa, sabi natin fake ID, fake license. Lahat ng IDs, lahat ng license, ay nakaregistered yan sa gobyerno. Pag hindi yan nakaregistered, ang ibig sabihin, fake. Kaya yung ID na nakaregistered sa gobyerno, hindi yan fake. Pag hindi nakaregistered, fake. Kaya nga makikita nila doon, anong masama doon? 666 yan? Hindi. Tignan mo nga talaga ang mababa ang IQ. Nangangaral ng salita ng Diyos na hindi nauunawaan. Na kung minsan kasi maraming nagtuturo nga talaga naman sa Biblia na palaran. Lalong-lalo na binabata nila ang kanilang paniniwala, doktrina, sa direct daw na sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya hindi totoo na nakikiusap ang Diyos directly. Nakikiusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya
yung national ID, kinontra na naman yan noon, sinasabi 666. Anong 666 yan? Sa Pilipinas, kaya nila sa akin, pabor ako doon sa national ID. Alam niyo ba ang Pilipino? ID lottery. Iba yung ID mo sa SSS, iba yung ID mo sa PhilHealth, iba yung ID mo sa kung ano-anong IDs, lisensya o ano man. Ay kung pinagkaisa mo na yan, wala namang masama dyan eh. Tapos sasabihin na naman ng mga kontrabidang ito, 666. Kaya, ay nako, mga kapatid na taga-subaybay at nakikinig, mag-aral tayo mabuti tungkol sa katotohanan, lalo na related sa paniniwala, tungkol sa mga IDs o kaya 666 na ito. Hindi po totoo na ang vaccine ay 666. Hindi rin totoo na ang vaccine ay demonyo. Kaya, hindi naman si Bill Gates ang gumawa dito. Ito, ang vaccine na ito ay ginagawa ng mga medical scientists, mga medical at chemical expert. Kaya, pinag-aralan nila. Siyempre, nakuha nila yung virus. Pinag-aralan nila kung ano ang pwede nilang gamitin para lalaban sa virus. Ay tingnan natin, lahat naman ng kaalaman ng tao, katalinuhan ng tao, pinapakinabangan natin. Halimbawa, dati-dati, wala namang, dati-dati ang meron lang noon is long distance. Noon, nagbibiro ako noon, sana gusto ko yung telepon na nakikita mo yung kausap mo. Ano ngayon meron? Sino gumawa dyan? Mga taong binigyan ng Diyos ng talents para gumawa ng mga bagay na ito. Halimbawa, pag tinitignan mo rin yung mga bangka na lumalangoy sa dagat, yung eroplano, kagaya kayo, yung eroplano, paano lilipad yan? Mga taong binigyan ng Diyos ng katalinuhan din. Ngayon, may mga tao naman na ang talents nila ay paggagamot. Kaya binigyan din sila ng Diyos ng kaalaman. Kaya sila gumawa ng vaccine. At totoo naman ang mga medicines na ito ay ginawa ng mga medical expert, medical scientists, at mga chemist. Dahil binigyan sila ng Diyos ng katalinuhan. Kaya walang masama sa gamot. So, inuulit ko, ang doktrina, balikan ko ngayon, ang doktrina ay hindi galing sa panaginip, ang paniniwala ay hindi galing sa panaginip, ang turo ay hindi galing sa panaginip, ang turo ay hindi galing sa anghel, ang turo ay hindi galing sa may espiritu na nakiusap sa iyo. Ang turo ay galing sa Biblia. O tingnan nga natin. Balikan nga natin yung 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Doctrine. Saan ba galing ng doctrine ng iba? Galing sa panaginip? Ay nako, huwag kayong maniwala dyan. Ang totoong doktrina ay galing sa salita ng Diyos. Very clear. Alam ng dyablo at alam din ng Diyos na ang dyablo hindi yan hihinto sa paglilinlang sa mga tao. Kaya nga minsan, ang dyablo ginagamit din ang Biblia. Iba nga lamang ang interpretation. Kasi hindi naman makapang-akit yan, hindi naman makapaglinlang yan, kung hindi niya kunyari nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga preachers na ito. Pero ang totoo, ginagamit sila ng dyablo.
Yung iba naman ay sobrang hilig sa mga milagro. Hindi niyo ba alam na kahit sa Revelation, sa during Great Tribulation, kung saan papapil si Satan, marami siyang gagawing milagro para ang tao magpatatak. Nagawa siya ng mga milagro, yung mga ribo-ribolto na yan, o kaya mga kung ano-anong nakikita natin, na mga kahoy o ano, pwede silang magkaroon ng buhay. Kasi ang mga tao, sobra silang nagdidepende sa milagro. Kaya nga ang Biblia, ang pinaka-supreme pa rin na pinagbabatayan natin at pinagagalingan ng ating doktrina. Wala bang Tagalog yan? Tingnan mo nga, Tagalog. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Sa Tagalog nga muna bago natin balikan yung English. Okay, pag sinabing doctrine, kasi, to know what is right and what is wrong. Yan po yung doctrine. Ang ibig sabihin, turo. Meron tayong sinasabing do's and don't. Yun yung doctrine. Halimbawa, doctrine of salvation, doctrine of prayer, doctrine of worship, doctrine of, tawag natin dito, the doctrine of music. Hindi naman lahat ng music gusto rin ng Diyos. Kaya nga, doctrine about Jesus Christ, kung si Kristo ba ay Diyos o hindi. Doctrine about Trinity. Totoo ba na may tatlong persona ang Diyos? Well, habang may nagtanong dito na i-explain natin about salvation, pero siguro mamaya, after this, pag-uusapan natin. Kaya gusto ko muna, wala bang Tagalog yan? Sinusubukan ng ating sekretary kung, ayan, mabilis. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan, malalim na Tagalog yan. Ang lahat ng kasulatan, lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. King James ba yan? O, tama naman. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikakatuto na nasa katuwiran. Yan. Pagtuturo din naman sa pagtuturo. Okay, balik tayo sa English. Sabagay, mas original pa rin yung English. Ang Biblia, ang English kasi ay galing sa Greek. Nung isinulat ang Biblia, New Testament, Greek. Kaya, ang pinaka magandang doon, yung salitang doctrine is about do's and don't. To know what is right and what is wrong. Minsan, mahabang usapin din ito. Alam niyo ba na ang gusto ng Diyos, yung sumunod tayo sa kanyang salita. Pag sinabing mahina, ang sinasabi ng Biblia na weakness or kahinaan na nauunawaan ng Diyos, may mga bagay kasi na gusto natin gawin, sa kahinaan natin hindi natin nagagawa. Yun po yung mga kasalanan na nauunawaan ng Diyos at pinapatawad ng Diyos. Pero yung pagsuway mo sa turo ng Diyos, walang kapatawaran yon hanggat hindi mo susundin yung turo ng Diyos. Kahit magaano anong tawag natin dito, yung iba is kabanal. You claim na ikaw ay banal, ikaw ay righteous, pero hindi mo sinusundan yung turo ng Biblia, wala pa rin.
Kaya nga tama yung sabi ng Biblia na ang sariling kabaitan ng tao ay parang basahan lang sa Diyos. Kaya, habang magsasalita ako mamaya, hahanapin nila yon. The righteousness of God, righteousness of man is like a filthy rags. Okay. Yung doctrine muna. Doctrine, doon natin makikita, ang Biblia, ang pinagbabatayan natin ng ating itinuturo. Yun nga, pag sinabi nating doctrine, yung ituturo, yung turo ng Diyos na dapat nating gagawin. Yun ang ibig sabihin ng doctrine. Yung reproof naman, the Bible is profitable for doctrine. Ibig sabihin, ang turo at doktrina ng tao ay galing lang sa Biblia. Sumunod dito, for reproof. Nang ibig sabihin, yung kung ano yung dapat hindi natin paniwalaan. Sabi ko kanina, hindi mo kinukontra ang kagustuhan ng Diyos. Gusto mong gawin, pero dahil sa kahinaan, hindi natin nasunod minsan. Humihingi tayo ng kapatawaran, papatawarin tayo ng Diyos. Pero yung pagsuway, na hindi mo paniwalaan, yung sinasabi ng Biblia, yan ay walang kapatawaran unless na magsisi ka at bawiin mo yung maling turo mo. Kasi yung pagsuway sa turo ng Diyos, rebellion yan. That is rebellion against God. Kaya inuulit ko, ang doktrina ay hindi nanggaling sa hindi nanggaling sa pakiusap ng Diyos kuno. Hindi galing sa panaginip. Hindi galing sa anghel na nagturo. Okay nga, yan ang mga Christian ulit. Galatians chapter 1. Wala tayong outline na sinusundan dito. Pero siyempre, napag-aralan natin. Tingnan nga natin Galatians chapter 1 in verse 8 and 9. Tapos babalik tayo sa ating scripture. Sa verse 8. Okay, verse 8 pala. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Ay kahit ba anghel yan na galing sa langit, kung iba ang ituturo, iba ang binubulong sa iyo, isusumpayan. Kasama ka na sumunod sa anghel na ito. Kaya ibig sabihin, nananatili pa rin na ang foundation ng doktrina, yung totoong ebanghelyo, ay manggagaling sa Biblia. Sige, balikan natin. Profitable for doctrine. Kaya inuulit ko, ang turo dapat ay galing lang sa Biblia. Hindi galing sa panaginip, hindi galing sa anghel na sinasabi ng iba. For reproof, yung Biblia, yun din ang batayan natin kung tama ba yung doktrina o hindi. Reproof nga, ang ibig sabihin ng reproof, pag merong nagtuturo ng mali at wala sa Biblia, pwede mong i-reproof. Kaya nga sabi ng Biblia sa kanyang alagad, hahanapin mo, Christian, mamaya, na ang trabaho ng nangangaral, reprove, correct and reprove. Sige, balikan natin mamaya. Tignan nga natin yung versikulo about reprove. Pero habang hinihintay natin, so ang ibig sabihin ng reprove, ang ibig sabihin, pwede mong i-rebuke, pwede mong pagsabihan, kaya yun ang ating ginagawa dito. Kasi yun naman ang utos ng Diyos. Reprove those wrong teachings. Kaya minsan, may nga nagsabi nga sa akin, Doc, pwede ba na huwag kayong masyadong magsalita laban sa ibang pananiwala? Tama naman yon.
para hindi sila masaktan. Pero alam niyo, kasalanan din natin kung hindi natin pagsabihan sila. Kasi sabi din ng Biblia, pag winarningan mo yung isang tao at hindi naniwala, wala kang pananagutan. Pero kung hindi mo winarningan, may pananagutan ka. O, nandito preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. O, tignan ninyo. Kaya yung ginagawa natin dito, na rinirebuke natin yung maling turo, kagaya yung mga grupong ito na nagsasabi na ang vaccine ay 666. At sinasabi nila na ang pagsusuot ng face mask ay to suffocate the lungs para mamatay ang tao. Kasinungalingan yan. Kaya nga natin rinirebuke. Ay bakit yung kasama nila namamatay? Ang reason nila, hindi raw sila namatay sa COVID. Yun daw talaga ay kagustuhan ng Diyos. Well, may mga pagkakataon din na dahil sa pagpabaya natin sa ating sarili, hindi kasalanan ng Diyos yan. Pero minsan din, dahil sa kabubuhan natin, ignorance natin. Kaya nga sa ating concept dito, people are destroyed for lack of knowledge. Siguro, ang mga namamatay ng COVID ng mga ito, kung meron silang alam sana yung pagsunod sa gobyerno, hindi sila mamatay ganun kaaga. Iba yung namamatay ka sa pananampalataya, iba yung namamatay ka sa kabubuhan mo o kaya pagsuway mo sa medical aspect. Kaya very clear, kaya ang ginagawa po natin sa ating YouTube channel ay siyempre mag-reprove tayo. Sasabihan natin ang public ng katotohanan. At kung sakali na winarningan natin sila at hindi sila naniwala, wala tayong kasalanan doon. Mas kasalanan yung hindi natin warningan ang tao. Kaya dito very clear. Kaya salamat sa request na nagsabi na kung pwede ay hindi tayo magsasalita ng laban sa ibang group. Pero siyempre, kasalanan din natin kung hindi natin sila i-reprove. Reprove ang ibig sabihin, sirain natin yung kanilang maling paniniwala. Yun ang ibig sabihin ng reprove. Halimbawa, marami na silang na-convince na ang vaccine ay 666. Marami silang na-convince na ang virus na ito ay hindi raw virus, isang bakterya lang. So, kailangan natin sirain yan, paniniwala ng gano'n dahil maraming nabibiktima at marami rin pupunta ng impyerno dahil sa maling itinuturo. Halimbawa, yung tinuturo na hanggang ngayon, ang angel at espiritu ng Diyos ay pwedeng mangusap sa tao directly. Kaya nga si Kibuloy, yan ang nangyari. Anong sabi ni Kibuloy? Siya daw si Kristo. Dahil sinabi daw ng angel. Ay, ano kaya kung isang tao sasabihin, nakiusap ang Diyos sa akin, ganito ang gagawin. Kaya nga ang daming mga television evangelist na yumayaman. Imagine, ang daming TV evangelist sa Amerika na dollar millionaire, talo pa nila ang presidente ng Amerika. Sila, nagkakaroon na sila ng jet plane, helicopter. Bakit? Dahil sa paniniwala ng mga tao na nakiusap daw ang Diyos sa kanila. Imagine yan. At kung tignan mo yung doktrina nila, mali. Hindi rin biblical. Halimbawa, itong prosperity gospel. Aatin ka daw sa kanila at lahat ng laman ng wallet mo, ibigay mo. At ibibless ka ng Panginoon. Alam nyo, ang pagbibigay, kailangan hindi sa babayaran mo yung kaligtasan mo. Yung prosperity gospel, tinuturo, magbigay ka daw, kapalit ng kaligtasan. Wala yan sa Biblia. Hindi po natin binibili ang kaligtasan, libre po ito. Kaya mga kapatid, pasensya po kayo kung nagre-rebuke tayo dito. Rebuke, ang ibig sabihin, rebuke, pagalitan mo, hanggat maaari. Exhort,
kausapin sila with all long suffering and doctrine. Kaya kahit na nakakasawa na yung pag-review, kailangan pa rin nating pagtiisan dahil yun ang sinabi ng Biblia. Bago tayo magtapos, balikan natin yung main text natin sa Timothy. Ang doktrina ay dapat nanggagaling lang sa Biblia. Yung pag-reprove natin, ebidensya natin na mali ang turo ay galing pa rin sa Biblia. For correction, yan naman ay tumutukoy sa attitude, individual attitude. Yung mga attitude natin, kung anong sinabi ng Biblia, halimbawa sa mga lalaki, kapag yung buhok mo ay pinapahaba mo hanggang sa shoulder, sabi kasi ng Biblia, it is an honor for the men to have a short hair. Sa babae naman, it is an honor for the ladies, for the women to have a long hair. Tinitignan ko itong mga staff ko dito kung may short hair. Long hair naman daw sila. Pinapakita na nila. So, yan ang koreksyon. Tapos, yung pananalita, yung ugali. For instruction in righteousness. Paano ka maging matuwid? Paano maging right ang ginagawa mo? Ang salitang righteousness is coming from the word righteous, and the word righteous is coming from the word right. Paano mong malalaman na tama ang ginagawa mo? Tama ang ginagawa mo kung ito ay sinang-ayunan ng salita ng Diyos. Kung ito ay, ang ginagawa mo ay proven by the scripture o kaya in accordance, I should say, yun ang gusto kong word, in accordance with the Bible. Kaya maging tama ang gagawin natin. Ngayon, yung sinabi ko na ang pananampalataya ay galing lang sa Biblia, ang doktrina ay kailangan galing lang sa Biblia, sa salita ng Diyos. At ang pananampalataya naman ay hindi galing sa panaginip, hindi galing sa dictate ng mga espiritu na yan, kundi sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Romans 8:32 ba yun? Tingnan nga natin. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay, hintayin lang natin. Hanapin natin. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diyan na. I-plus na. So, hindi po galing sa kung ano-ano. Totoo po kasi na may sinasabi ng Biblia na sa bandang huli, we will have dreams, we will have visions. Pero hindi yung dreams na managinip ka at magturo ka ng bagong turo, hindi po. Ang sinasabi kasing vision doon, yung magkaroon ka ng passion for souls, yung magkaroon ka ng burdens para sa mga kaluluwa. Yung burden, ang ibig sabihin, passion, maawa tayo sa mga kaluluwa, kaya turuan natin sila ng tama para hindi sila pupunta ng impyerno. Okay, so ang doktrina ay galing lang sa Biblia at ang tamang paniniwala, pananampalataya ay galing lang sa Biblia sa pamamagitan ng pagkikinig natin sa salita ng Diyos. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Salamat po muli sa inyong pagkikinig, at kung meron kayong katanungan, inuulit ko, kung meron kayong katanungan, pwede kayong tumawag o kaya mag-text sa 0917-505-3049, 0933-867-8050. At kung meron kayong katanungan na gusto nyo na hindi dito sa YouTube channel natin sasagutin, ay pwede kayong mag-email sa docdayugo@yahoo.com. Muli po, ang sinasabi ng Biblia,
people are destroyed for lack of knowledge. If you are believing right, you are doing right. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay at sana hindi kayo magsasawa at hinihiling ko rin sa inyo na paki-invite din yung iba na magtanong, paki-invite yung iba na sumulat, paki-invite yung iba na mag-subscribe at makinig sa ating YouTube channel. Thank you very much. God bless.